Wala po. Kaya nga sabi naman ay format. Ito, medyo mahirapan tayo kasi maghanap na itong Fujitsu eh. Saka pwede lang po ba maayos dyan yung touch? Hello mga bossing, for today's video may tanggap nga pala ako dalawang laptop. Galing to sa regular customer ko, lagi nagpapagawa sa akin ng cellphone at may dala silang laptop, isang MacBook at saka isang Fujitsu na luma. Bali itong Fujitsu kasi pang bibigyan niya lang sana sa anak niya kasi panlaro-laro, kaya sabi niya kung pwede daw magawa ng paraan, edi tatry na lang natin kasi matagal na raw itong hindi nagagamit. Kaya gagawin ko is i-check ko muna. Bali pagka-check ko nga, nagkaroon ng guhit yung mga LCD niya sa sobrang tagal na hindi ginagamit. Malamang to na stock to, baka ng mga kung ano nung gamit sa ibabaw kaya nagkaroon ng guhit. Plus may mga lumalabas kasi mga langgam sa mismong laptop. Tapos yung MacBook is reformat kasi nakalimutan na rin yung password tsaka Apple ID niya. I-upgrade na rin daw ng SSD para lumaki-laki yung storage. So unahin ko na muna itong Fujitsu kasi tignan nyo naman napakadumi. Napakadaming lupa sa loob. Malamang ito natambakan to at hindi na nalilinis kaya binahaya na ng langgam. Kaya ang tendency nasira na rin yung LCD niya kasi nga binahaya na siya ng langgam. Ito maganda pag may mga regular client ka at may mga nagtitiwala sa iyo kahit nasa bahay ka, kahit saan ka nakapwesto, hanapin ka nila. Kasi kung alam nyo lang, itong mga customer ko na to is customer ko pa to doon sa shop ko. Bali, minsan ayaw nila magpagawa sa mga technician ko. Ako kinahanap nila. Sabi ko, pwede naman magpagawa doon sa pwesto ko sa mall para may mga gawa rin yung mga tao ko. Pero yung iba talagang dumadayo dito sa akin, sa bahay namin para ako mismo ang gagawa. Yun ang maganda at may nagtitiwala sa iyo. Masarap sa pakiramdam na pinagkakatiwalaan ka ng mga ibang tao kasi maayos yung trabaho mo. Minsan may sablay, syempre, paliwanag mo. Kasi wala namang perfectong tao. Kaya yan din ang sinasabi ko lagi sa mga tao ko, sa mga nakakasama ko sa trabaho, na huwag kayo sisira sa mga tao na ginagawa nyo. Kapag may problema, halimbawa, na damage nyo, paliwanag nyo na lang. Siguro na maiintindihan ka naman ng customer eh. Basta maayos ka makipag-usap, tsaka paliwanag mo kung bakit nangyari. So, pagka ganun, talaga mag-aabono ka, abonohan mo. Huwag mo tatakasan yung obligasyon mo para hindi rin magalit yung customer mo. Kung napaliwanag mo kung ba't nasira yan, malamang maiintindihan ka niyan. Baka bigyan ka pa ng panghati dyan para hindi ka mag-abono ng malaki. Ganun lang naman yun eh. Pag nakuha mo yung tiwala ng customer mo, babalik at babalik sa'yo yan kahit saan ka man nakapwesto. Kahit saan ka pa nagtatrabaho, malamang ikaw ang hahanapin niya kasi yung tiwala niya nandun na, nasa iyo na. Kaya huwag kang sisira. Salamat nga pala sa mga sumusuporta pa rin sa akin kahit paano nandiyan pa rin kayo at saka favor na rin mga bossing, pa-share, like na rin itong mga video ko pati yung mga ads, sana tapusin nyo. Maraming salamat sa panonood at pagtangkilik sa video ni Boss Daddy TV. Okay, magsasawa. So balik na tayo sa trabaho. So after malinis ko na yung laptop, nilinis ko na rin yung paglalagyan ng LCD. Bali sakto dumating din yung LCD. Tapos ito is ikakabit ko na para matesting na rin. Tapos i-check ko na baka may iba pang sira para bago ko ibigay sa customer is okay na para maiwasan na yung back job para gagamitin na lang nila. So eto na nga, tinetest ko na lahat, okay naman na, pati display goods na. So eto na, for delivery na to o babalikan na lang daw niya. So hanggang dito na lang muna mga bossing. Salamat po sa panonood. Bow!